So, anong dumating sa'yo na makita mo na, wow, si John Wick, napapanood ko lang to? Nung una, sabi ko, you're not real. Sabi niya, you're insulting me. Oh. Sabi mo? Sabi ko, no, wow. Keanu Reeves is not in social media. No, sabi niya, my manager is giving you my number and what. That's why I call you. Si Ben ako. Dito lang ako. Sir Bentol. Kaya nga. Meron kayong sigarilyong mahaba ang tabako na sinusundan ko kayo pagbaba niyo sa hagdanan, hindi niyo alam. Mas una kayo nakilala kaysa kay Keanu Reeves. Mas una niyo ang kilala? Yes, sir. Parang kamukha ni John Wick. Pati kamukha, pati bigote. So, sino kamukha ni John Wick sa aming mga Tulfo Brothers? Kayo po, kayo ang kaharap ko. Okay. Pero ako talagang kamukha? Yes, sir. At ikaw yung makakatulong sa akin ngayon para diyan sa kanyang padala. Okay. Kaya sabi ko sa kausap ko, sigurado viral ka ngayon. Yan. Kasi ilalapit kita kay strongman Sir Bentol po. Sabi niya, humanap ka ng malun, huwag doon sa Hindi, sabi niya, gagastos ka sa abogado. Hindi, public attorney yun. Tapos si Sir Bentol po, nandun pa si Sir Rafi, nandun pa si Sir Erwin. Okay, so pag brothers yun, yari ka. Okay. Isa sa mga bagay na ginagawa po namin sa hashtag Ibabitag Mo, the first thing to solve a problem, whether it's an injustice or whether it's scam or abuse or exploitation or neglect, is listening. Listening is the key to understanding. Pakikinig, pagsusuri, with due respect, with, sabihin natin, reverence. Yun pong ginagawa namin dito. Now, when you feel you like to give an advice, tulungan po natin si Aling Gloria. Pwede po kayo mag-message sa aming social media para po kay Aling Gloria na manggagaling po sa inyo. Ako po magiging neutral dito. Kaya ang trabaho ko po ay listening and then understanding, which is the key. Bago mo kamta ng hustisya, pakikinggan mo. Titingnan natin kung masosolve natin. Pero may mga bagay na kung minsan hindi natin nasosolve, pero pakikinig at pag-iintindi, pag-uunawa at awa. Hindi po natin pwedeng pagtawanan kasi baka dumating din po sa atin. Kaya lang, wag po natin sisihin kahit sino. Wala po akong victim blaming or ridicule kung sino man po mga biktima. Ang atin lang kinakailangan pag-unawa po ninyo. At again, hindi po kami palabas. Kung inyong nakikita po to, siya po yung kilalang aktor. Siya po si John Wick. Alright? So now, John Wick, Keanu Reeves, at nagpadala raw ng message to become a friend, pero at the same time, bibigyan daw po siya ng package, being a loyal fan. Ang masisisti rito, 185,000. Ayan po si John Wick. Kilala po yan. Napapanood niyo siya. Tumatawag din siya sa inyo. Itong huling Pero nakausap niyo na siya? Yes, sir. Yung nakausap niya siya, Amerikano? Ang sabi niya sa akin, agapan mo yung kunin pero yung Tagalog or English? English, sir. Okay. Sabi niya, kasi baka mawala. Pero sa telepono or lang sa chat-chat lang? Sa message sa WhatsApp at saka mismo sa phone. Sa phone? Nakita mo yung picture niya? Opo. Okay. So, anong dumating sa'yo na makita mo na parang, wow, si John Wick, napapanood ko lang to? Okay. Tinanong mo ba siya? Nung una, sabi ko, you're not real. You're not real? Sabi niya, you're insulting me. Oh, sabi mo? Sabi ko, no, Keanu Reeves is not in social media. No, sabi niya, my manager is giving you my number and what. That's why I call you. So sinabi mo, you're not real, sir. Are you insulting me? So, doon, naniwala ka na. So, ano yung unang perang pinadala mo? Kung nanonood po kayo, tingnan niyo lang po ito, So, yung ba'y maayos naman siya pakikipag-usap? Pero, yes, sir. Hindi ka naman niligawan. Sa sistema kasi po ng... No. Hindi ka ba medyo naglalambing na kasi, parang si Ice Dig kay Mitch na medyo pa-beautiful eyes? Parang ganun. Wow, nagpa-charming sa'yo. Ganun naman po yung salita po talaga ng ibang national. Honey, dear. Honey, dear. Ganun yun. Pero, doesn't matter na tinawag akong dear honey there is a malice, no. Kasi I'm older than him. Ako'y nanay na. Bata pa siya. Bata pa siya. But John Wick is like, if I'm mistaken, 60 na ata siya. Senior na siya. 60. Oh. So, ilang taon na po kayo? Yes, 1964. September 2. Siya? Yes, bakit kabisado mo pa talaga? Binigay niya yung date of birth niya sa'yo? That's a great fan. As a great fan? Yes, sir. Okay. Nagtanong din siya sa'yo? Po. Tinanong ka rin niya? Na ilang taon kayo? Or yes, sir. So, nag-usap kayo, getting to know? Yes, sir. So, nung hindi ka makapagpalingaw, hindi ka makapaniwala na si John Wick kausap mo? No, sa simula pa lang, naniwala ako dahil... naniwala ka na? Since na 2014, gano'n, follower na po ako 2010, 2000. Lumabas ang unang John Wick natin 2012 .
And then 2014. And then 2016, 18, 20, 22. Pero mas mauna akong follower niyo, sir. Ha? Mas una ko kayo nakita kaysa kanya. Sino mas Doon ba? pa kayo sa DWIC. Hindi ako yun. Mali. Yung Yes, sir. DWIC. Yes, sir. Baka Baka sa... sigarilyong ganyan, yung tabako. Yung matandang kapatid namin Yes, yun. sir. Hindi ako yun. Simon yun. Yes, sir. Ha? Yes, sir. Simon. Pupunta ako doon. Simon. Ang una ko nakita si Sir Mon sa Channel 9. Ayun, Channel 9. dati. Si Ben ako. Dito lang ako. Sir Bentol po. Kaya nga. Meron kayong sigarilyong mahaba ang tabako na. Sinusundan ko kayo pagbaba nyo sa hagdanan, hindi nyo alam. Nakasulod ako sa inyo. Mas una kayo nakilala kaysa kay Keanu Reeves. Mas una niyo ang kilala. Yes, sir. Tapos may tabako. Yes, sir. Binubog ako. Yes, sir. Pero bihira lang, hindi tuloy-tuloy. Mhm. Sir Mon, bilog yung mukha. Ako? Medyo Pahaba. Parang kamukha ni John Wick. pati kamukha, pati Bigote. bigote, Mhm. pati Okay. Pero dati yung eyeglass ho ninyo ay maliwanag, hindi shaded ng ganyan. Pero mas napatangkad ho sa inyo si Sir Erwin, Mhm. si Mr. XX. Si XXX. Talagang fan kayo ng... Yes, sir. Follower ako. So, sino kamukha ni John Wick sa aming mga Tulfo Brothers? Kayo po, kayo ang kaharap ko. Okay. Pero pag sila naman. Hindi, sure lang siya eh. Kayo Pero personal eh. ako talagang kamukha. Yes, sir. At ikaw yung makakatulong sa akin ngayon para dyan sa kanyang padala. Okay. Sige, gagawin natin ang lahat ng paraan, ha? Okay, sige. Yes, sir. Lahat po kayo, pwede po kayo magbigay ng inyong... Just be kind and just be courteous, be polite, and with respect. Send in yung inyong gustong sabihin dito. I will listen and will read some of those. Para sila. Kukuha tayo ng o tulungan niyo po kami para medyo po kayo na magpadala po kayo ng inyong... Tulungan po natin kasi baka hindi ko makayanan, no? Pero susubukan ko, ha? Pero bago ang lahat, si Police Lieutenant Wallen May Arancillo, Public Information Officer ng Anti-Cybercrime sa ACG. Magandang umaga, Police Lieutenant Wallen May Arancillo. Ma'am, good morning. Good morning, sir, and good morning din po sa programa ninyo. Ma'am, siguro napapanood niyo ba yung usapan namin, ma'am, or something to do with sa harap natin si Aling Gloria na paniwala niya na si Keanu Reeves, si John Wick, nakapagpadalo na siya ng mga 185,000 pesos at nahihirapan daw siya kunin. Ito mga cash na medyo nahihirapan na siya. Ano pong inyong advice po, ma'am, dito po sa ating ay kasama po nagrereklamo si Aling Gloria. It's your take, ma'am. Sige, ma'am. Yes, Sir Ben. Opo, narinig ko po yung problemang dinulog ni Ma'am Gloria. And based din po sa mga sinabi ni Ma'am, ang nangyari po dito is most likely online scam. And meron na din parcel scam at saka love scam. Ang nangyari po dito ay, yun nga po, ang modus ng mga cybercriminal ay usually, sinasabi po na may ipapadalang parcel or package dun sa nabibiktima nila. And before po makapagpadala, maghihingi muna sila ng pera. And ito po yung mga fake fees na sinasabi nila na kunwari may babayaran sa customs or sa mga delivery riders. And hindi po lingid po sa kaalaman ng mabibiktima nila ay fake fees po pala ito. Ang maaari po natin gawin po dito ay lahat po ng conversation and lalong-lalo na po yung mga service payment provider na ginamit or financial institution na ginamit ng scammer sa pag-transfer or pag-receive ng money, pwede din po yun i-keep at saka i-print screenshot or i-print ni Ma'am Gloria. Ang lahat po ng documents na pwede natin gamitin as evidence, i-keep po niya doon, i-print niya, and then dalhin po niya dito sa PNP ACG office para po makita namin yung mga evidence na yon and makapagsampa po tayo ng kaso. Ma'am, sa akin lang po, kung maaari, pwede niyo pong kausapin si Aling Gloria. Kayo po, with understanding and compassion. Maybe, baka matulungan niyo kami. Lahat nga, pati nga po yung nanunood na maybe with being polite, courteous, and respect sa mga taong kuminsan nabibiktima ng ganito. Kayo po, kausapin niyo si Aling Gloria, Police Lieutenant Wallen May. Go ahead. Yes po, sir. Sir. Ma'am Gloria, good morning po. Nakakalungkot po na meron naman tayong kababayan na nabiktima ng ganitong klaseng scam. Huwag po kayong mag-alala and andito po yung PNP ACG. Handa pong tulungan kayo and pasalamat din po kay Sir Ben na dinulog po yung problema ninyo. Ang gagawin po natin dito, ma'am, kung maaari ay pumunta ka dito sa PNP ACG office, dalhin niyo po
yung lahat ng documents na meron po kayo, yung mga conversation po ninyo, yung transactions po na ginawa, simula nung nanghingi po ng pera. Kasi yung number po na ginamit na yon at saka yung social media account, yun po yung gagamitin natin sa pag-apply ng cyber warrant sa court. And doon po, i-implement po natin yun sa mga service payment provider para makuha po natin yung real identity nung taong nag-scam po sa inyo. And through those numbers na rin po, makukuha din natin yung mga credentials kung paano create yung account. And after nun po, doon natin malalaman kung sino po yung sasampahan natin ng kaso. Anytime po, open po yung PNP ACG, mag-message lang po kayo sa akin, iiwan ko po dyan yung number ko para ma-assist ko po kayo. Kay Aling Gloria, anong gusto niyo sabihin naman kay Police Lieutenant Wallen May? May gusto kang sabihin sa kanya? Sa ngayon kasi, ang huling message niya na kailangan makumpleto na yung bayarin ko doon sa kasi hindi mailabas yung document for delivery kasi pina-registered yun sa custom yung package. Okay. Ngayon, sabi niya, kailangan makumpleto yun, sabi niya. Naniniwala po kayo na Kaya nga, sabi ko, naghanap pa akong pera, pero hindi ko sinabi na nandito ako ngayon kahapon, hanggang kahapon. Sabi niya, ba't di ka sumasagot? Sabi ko, naghanap ako ng pera. Dahil di ka sumasagot? Sabi, di daw. Gano'n na ba ngayon si... Sabi ko, maghanap pa po ako ng pera. O sige, Lola, Pero, okay, Aling Gloria, paano po namin kayo matutulungan? Sa sistema po na mayroon naman siyang number at mayroon number dyan si Sandra Apostol na nag-assist sa akin na ganito ang mga bayarin. Nandyan naman po yung Sandra Apostol? Sandra Apostol. Siya yung saan daw si Sandra Apostol sa nakabase? Fast Cargo. Sa Fast Cargo. Opo. Ma'am, nakikita niyo po, Police Lieutenant May, may Sandra Apostol daw na sa Fast Cargo raw. Sa Fast Cargo Logistics. Hello, ma'am? Yes, sir. Andito pa ako, sir. Nakikinig Okay, po. kasi parang naniniwala pa rin siya just to satisfy yung kanyang curiosity. Pwede po siguro makipagtulungan si Police Lieutenant. Sasamahan namin kayo, no? Na pumunta para mahagilap itong si Hannah May, Apostol, tama? Sandra Apostol. Sandra Apostol na may number siya. Nandiyan po sa Okay, pero may lang, cellphone number or... Cellphone number, number ng company nila. Ma'am, eto na po yung lead. Pwede po raw kasi para just to satisfy yung kanyang gusto. Sige ma'am, sasamahan po namin to para magawa niyo pong investigation at para doon sa mga nagko-comment, nagpapasalamat po kami again with understanding and compassion doon sa biktima. And I don't want any victim blaming dito kasi may mga taong napapangakuan, naniniwala sa pangako at napapako yung pangako. Ma'am, Police Lieutenant Wallen May Arancillo, tutulong po kami, dadalhin po namin sa inyo para medyo ma-debrief niya ron siguro si Aling Gloria, ma'am, okay? Yes, sir. Iniwan ko po dyan yung contact number ko po. Anytime po, andito po ako, mag-aantay po. Sige ma'am, thank you so much. Sige, ganito ang gagawin namin. Tutulong kami sa iyo. Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, so, pero may tanong lang ako sa iyo, para maintindihan ninyo. Ito mga tanong po natin, maaaring para sa inyo, sa sinasabi nyo. Madali po sabihin, alam nyo na. Kung alam nyo na po, kung minsan may mga taong, kayo ba'y mag-isa lang sa buhay ninyo? Yes, sir. Nag-iisa lang kayo? Byuda. Byuda kayo. Saan kayo nakatira? Dito po ako sa Rodriguez Rizal, sir. Okay, mag-isa lang kayo sa bahay? Opo. Wala pong kayong kasama? Wala po. Wala po kayong anak? Wala po. Hindi po ako nagkaanak. So, single lang kayo? Yes, sir. Okay. May nakakausap kayong kaibigan sa lugar? Kasi cluster yung tinitirahan ko, sir. Sa cluster? Mga taong kausap. May mga kausap ba kayo na neighbor ninyo na mabait? Meron naman po. Okay. So, kumusta naman? May mga kaibigan ka rin na paghihingahan ng sama ng loob, kuminsan? Hindi ko po nagiging practice yung kung meron akong niloloob, ilalahad ko sa tao. Sa ngayon, kung inilabas ko man to, sa iyo lang. Kahit sa mga kapatid ko, hindi ko ito inilabas sa kanila. May kapatid naman kayo? May mga kapatid kayo? Sa Jinsan po. Sa Jansan? Sa Mindanao. Nag-uusap naman kayo? Yes, sir. Alam ba nila to? Hindi. Ang alam nila, meron akong ganyan na mga package, pero hindi nila alam na... Pero sinabi ba nila? Na meron akong nilabas na ganyan. Sa iyo ngayon, yan lantad. Kung mapanood nila yan, malalaman na nila lahat. Okay. Kasi yung punto ko talaga na sabi ko kay Sir Mar, si Sir Ben ang gusto kong makausap direktamente. Kasi doon ko talaga ilalahad lahat yung gusto kong sabihin. Okay. Si Monica Pearl Divar, ako nanay, sana po ay learn a lesson. Ito po ay sa inyo, never po na manghingi ng pera si Keanu Reeves. Okay? And then si Hannah Bells, naku nanay, love scam po yan. Madami pong
naloloko, ingat po kayo ang Aling Gloria. So, yan po yung mga sinasabi. Maging mapanuri sa nakilala online. Nagkalat ngayon ang ito yung mga scammers. At si Jordan Francisco, kilala ko to. Gusto lang maraming pangalan. Oy Jordan, makinig ka, basketballista ka. 6-footer ka pa naman. Tapos nanay, huwag ka nang maniwala. Ako'y nagmamakaawa. Umiiyak siya. Marami ang nagsisentimento. Usap tayo na yan. Maraming, kaya sabi ko sa kausap ko, sigurado viral ka ngayon. Yan. Kasi ilalapit kita kay strongman Sir Pintolpo. Sabi niya, humanap ka ng malon, huwag doon sa Hindi, sabi niya, gagastos ka sa abogado. Hindi, public attorney yun. Tapos si Sir Pintolpo, nandun pa si Sir Rapi, nandun pa si Sir Erwin. Alright, sige Tolpo Brothers yun. Yari ka. Okay, Sabi niya, no, get alone. No, there is no money anymore. Ultimo yung barya sa unggoy ng point, kinalkal ko na. Wala na akong pambayad dyan. Usap tayo na, ha? Usap tayo ngayon, ha? Let's have talk. Itong ganito, kayo po'y mag-iingat, pagdating sa mga ganitong klaseng, mga, siguro, nakikita niyo na po, pero sa amin po kasi, the first thing to attain justice is to listen with understanding and kindness. And then, gagawin po namin, i-endorse po namin para medyo ma-debrief si nanay. Okay? Dahil ang isang pambansang sumbungan, may tatak, marunong maawat, umunawa, at tumutulong. Lahat po, pinakikinggan. Yan po ang tatak, bitag, ilalaban ka, di ka iiwan. Ako po si Ben Tulfo, ito po ay #ipabitag mo. Ma'am, may lumapit nga po sa amin na si Nanay Gloria. Ang reklamo nga niya po is typical na parang love scam po, which is may na-meet siya through online, nag-chat sila, somehow parang nagkaroon ng deep relationship until to the point itong nirereklamo niya, pinangakuan ba na magbibigay ng pero bago daw niya makuha, kailangan daw niya po munang magbayad ng processing fee. So si Nanay, ginawa naman niya, nagbayad, pautal-utal, to the point umabot ng parang 100 plus na pera po ang naipadala niya. Kaso nga lang, nag-doubt na siya kasi bigay siya ng bigay, wala namang dumadating sa kanyang mga package po. Kaya yun po yung nilapit niya po sa amin. Nandito po kami ngayon para tulungan si Nanay para makapag-file po ng kaso. Yan si si Sandra. Sandra Apostol. Nandiyan naman po yung si number ng company. At least may record to Philippine natin pag binarant natin. Tawagan siya yung tatawag. Pwede po ma'am, para magkaroon lang tayo ng record pag nag-warrant na tayo dito sa yun gagawin natin. Ay, nag-ring. Hello? Hello? Magkano po ba talaga ang bayarin ko, ma'am? Ma'am? Kasi po, di ba po ba, nung una, po kayo ng 30,000 para sa package clearance, tapos 85,000 para doon sa insurance, tapos... Ano po yung in-inform ko sa inyo, yun po yung kailangan nyo na lang po bayaran. Yung 60,000 para sa registered document, ma'am, ayaw mo niyo po akong bigyan ng kopya ng document. Ma'am, yung documents po na paulit-ulit nyo nire-request, makukuha nyo nga yan once na po na na-deliver na yung package. Paulit-ulit na lang po ba tayo? Kasi nga po, ma'am, yun po ang gusto kong gawing collateral sa pag-loan ko, ma'am. Dahil lang nga po akong... Paulit-ulit po tayo. Ibibigay po sa inyo yung copy na documents once na na-deliver na po. Ang laki naman po kasi nung bayarin, ma'am. Concern nyo na lang po yan dun sa sender. Wala na po bang mababa doon sa na yon? Saan po ang office niyo? Paulit-ulit na lang din po yung concern niya about that. Hindi po tayo natapos dyan sa concern. Yun po bang address niyo po, ma'am? Pwede ko pong puntahan? Hindi po yan to pick up. Yun po yung concern. Kada makikipag-usap na lang po ba kayo, ma'am? Safe and sane na lang po yung hindi po ba tayo na paulit-ulit na lang? Basta naghahagilap po ako, ma'am, ng magagawa ko po, ma'am. Na lang po kami. Sige po, ma'am. Salamat. Hello, sir.
Good morning. I want to know that this is you, personal, your name, that Keanu Reeves is already screen name, and then you are Patrick John A. Asking me, so you don't know me, Joe, honey. You want to break my heart? So you don't know he's cooking with the Keanu Reeves chest, okay? Why, honey? Yes, sir. Alright, bye. Kiss me, kiss me. Oh, love my idol king. Thank you for the package. Sa case naman ni Nanay Gloria, yun yung isa sa mga modus talaga ng mga cybercriminals na sa love scam. Ang masasabi lang doon namin ng investigator ay marami talaga yung nabibiktima nitong love scam, lalong-lalo na pag nakuha na nila yung simpatya at napaibig na nila yung tao. Parang nag-iiba yung paniniwala ng mga nabibiktima nila, kaya nakakapagbigay sila kung ano man or magkano man yung hinihingi ng cybercriminals. Sa ngayon po, nakakita na kami ng pwede nating gawin. Ito yung i-a-apply natin na cyber warrant sa court kasi nakita natin mayroong payment service provider doon, may cellphone number din na ginamit. I-applyan po namin yun ng cyber warrant para makuha natin yung credential or yung identity ng taong yun. And by that time, alam na natin kung sinong sasampahan ng kaso. Sa ngayon, ang nakikita natin, since panloloko ito, it would be a violation of Article 315 or swindling estafa of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of our RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012 since ginamitan siya ng ICT or the Information and Communications Technology or the scamming activity was done online or through communicating sa calls and messages. Kaya mapapasok natin to sa Cybercrime Prevention Act of 2012 and magiging penalty depende po sa gravity ng offense, though magiging 1 degree higher yung magiging penalty niya. So may possibility na magiging 6 years and 1 day to 12 years yung magiging imprisonment niya.